Welcome to our simple farm. So itong farm namin, Lods, ay tinatawag ko na Magsasakang Marino Farm. Dahil isa ho akong seaman na mahilig tanim, mag-alaga ng isda, mag-alaga ng hayop, at nasanay sa farm. So mas marami akong time dito sa farm kisa doon sa barko. So bihira din akong sumasakay. Sa ngayon, mula nung nabili ko tong farm, ay mas mahaba yung panahon na binibigay ko sa farm kasi ito'y aking gustong gawin. Dahil itong farm na to ay magsisilbing aking hanap buhay pagdating ng panahon, no? So kung hindi na tayo makakasakay sa barko, dito na tayo. So dito na ako mamamalagi, dito ako maghahanap buhay, at ito na rin yung bubuhay sa akin at sa aking mga pamilya, no? Itong farm pala na to, Lods, nabili namin noong 2019, at yun nga, noong 2019 sumakay naman ako sa barko, kaya hindi ko siya naasikaso. So pagbalik ko na 2020, doon na ako start mag-improve. So unang-una nilagyan ko ng tulay kasi meron siyang sapa na hindi nabakalawak, so hindi makatawid yung sasakyan, at nahirapan na kaming tumawid dahil malalim din yung sapa. So ginastusan ko siya ng 230,000 para magkaroon ng tulay, at meron kaming access mula sa kalsada, Barangay Road, papunta dun sa aming farm. So marami akong mga tinanggal na mga desirable na mga puno, ay mga kahoy na na wild, no? So yung mga maliliit lang naman, yung parang nagsisilbing gubat. So nag-clear up ako. May mga kawayan din na tinitira ng mga ahas. So yung iba, inano ko na talaga, tinanggal ko na, so wala na siya dyan sa farm. At ito naman yung nakikita ninyo, ito yung aming palayan. So nasa yung palayan namin, nasa 3.4 hectares yata ito, 3.5 hectares, mga ganon. Kasi yung kabuuan ng aming farm ay 4.5 hectares na. So tabi ng daan, ayun, nakikita niyo yung daan na yan. So ito, pabalik na naman tayo mula doon sa aming palayan. So may mga existing na niyog, pero nagtanim pa rin ako ng mga dwarf na niyog para mabilis na lumaki. Kasi matagal naman magbubunga yung mga niyog o magbibigay ng bunga. At yun, nagpaparami rin tayo ng mga kakao, kung ano-anong klaseng prutas. So mulberries, meron tayong tawag nito, mga guapol na tinatanim, at iba pa. So marami tayong na-improve. Meron tayong free-range chicken dito, meron tayong rabbit, meron tayong red tilapia, meron tayong hito. So kulang na lang dito ay kambing at saka baka, kalabaw. So yun ang kulang. Meron tayong itik pala, no? So may itik na tayo. Nagpo-produce din kami ng balot at saka itlog na maalat dati, pero sa ngayon ay nagpalit kami ng mga itik. So native na itik dati, kasi yung itik na ginagamit ko ay yung itik Pinas. So medyo masilan siya, hindi ko siya nagustuhan kasi naka-in-house lang dapat siya. So nagpalit ako yung itik Patiros. So itong sapa na to, ito pwede natin magamit to sa mga itik. So malawak yan mga sapa namin. So dito makikita mo yung aming ginawang kulungan ng manok. So ang gumawa ako na lang din at saka pinsan ko. So halos wala akong gasto dahil may mga talent naman ako. Nagagamit ko dahil bago tayo naging seaman, ako ay nagtrabaho sa construction, gasolinahan at kargador. So marami tayong mga talent na baon. Ay ito, nagagamit ko dito, nakatipid ako at na-exercise din ako. Ayan, may mga fish pond din kami dito sa gilid na maliliit.
Ito yung poultry na ginawa ko para sa manok na free range, no? So kahit na papaano Lods ay nakakatipid tayo, no, sa mga gastusin sa pagtatrabaho. So dito naman sa aming gulayan, nila-landscape ko yan. So yung mga gilid-gilid niya may mga kanal. Nilagyan ko ng kanal yung pinakagitna. Meron din siyang daanan ng tao. So itong tree house naman, ginawa ko dyan ako tumatambay madalas pag tanghali. Dahil mahangin dyan kasi napakataas na yan. Ayan, no, nakikita nyo. Diyan ako nagduduyan-duyan. So yung ilog na yan, yung sapa na yan, amin pa rin yan, yung fish pond doon sa dulo. May dalawa, yung malalaki na fish pond yan. So yan, yung aming gulayan, magkabilaan yan. Dito pa rin sa gilid meron din. So nagtambak rin ako ng mga limestones para gumanda kasi hindi siya pantay. Ayan. So kulang pa rin yung aking limestone, 24 na